Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon po, pag-usapan natin ito si Atty. Libayan na hindi talaga siya tumitigil na alam niyo yun, yung lagi niyang ginagamit yung salitang pagtaob, yung talagang lagi niyang inaatake rito si Rapi Tulfo. Hindi natin alam kung saan siya nanggagaling, ano ba yung hugot niya lagi kay Senator Rapi Tulfo. Ngayon dito kasi parang lagi niyang sinasabi yung salitang taob, talagang pinasasama niya yung ibig sabihin nung video na nilabas ni Rapi Tulfo sa isang segment niya na nag-uusap lang naman yung mga magkakaibigan or magkakakilala. Which is normal lang naman yung nagtatawanan, masaya, hindi masyadong siniseryoso yung kwentuhan. Pero para mas maintindihan po ninyo, panoorin po ninyo itong video na to para sa mga hindi pa nakakaalam. Pero maglalambing po muna ako ng konti sa inyo, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button, tsaka pa-like na rin po yung video na ito. So wala naman pong bayad dyan. So tuloy na po natin, panoorin muna natin itong video na to. Galing ma-absorb. May iyak na naman dito ulit. Ha? May iyak mo naman nakikita ko. Sa sino? May manggagalitin na naman, manggigigil na naman. Kaya mo na, Sen. Mas gusto ko pag habang nagagalit, natutuwa, promise, I swear to God, natutuwa ako dahil makikita mo yung parang may sakit na eh. Totoo yun. Mas maganda nga, tuntua ako habang gigil. Ay, basta't may mga marami ka na makakampi. Sen. Baka balang Kaya isang ka araw, na lang. tumawag na lang. Wag naman. Hindi, dahil sa sobrang sama ng loob. I mean, sa sobrang gigil. Hindi kasi kuminsan nakikita ko, wala akong paano dito. Yung bang sa sobrang gigil na, kumbaga, Sari, ba't tuwan-tuwa ka, Sari? ginawa na ng mission sa buhay, yung magalit. So, yung makikita mo yung gigil. Kasi dito natatawa na lang sila rito dahil nga itong taong tinutukoy nila laging galit na galit kay Rapi Tulfo na talagang ginawa ng parang mission niya sa buhay na lahat na lang nasasabihin ni Rapi Tulfo mali. Lahat ng sasabihin ni Rapi Tulfo may mali siya. Lahat na lang ng gagawin ni Rapi Tulfo masama sa ibang tao. So tuloy natin to kasi sinabi nga rito, ito yung gigil na gigil lagi sa salitang to eh. Gigil talaga. So, darating yung time, baka sumabog na sa puso. Atakihin. Ako naman, handa magpadala ng bulaklak. Diba? So yun na baka daw tumaob na lang dahil sa sama ng loob, siyempre inatake sa puso. Tandaan nyo, wala pong binanggit na pangalan si Rapi Tulfo doon. Pero itong abogadong to, kiniklaim niya o sinasabi ng mga kabatas niya na siya yung pinatutungkulan. Which is wala naman binanggit po doon sa video ni Rapi Tulfo. Hindi natin alam bakit galit na galit to kay Rapi Tulfo. Pero sabi nila dahil sa mga natalo daw na kaso nito kay Rapi Tulfo kaya bitter na bitter to. Pero hindi natin alam kung bakit ganon. So panoorin nyo kung paano palalain, pasamain ni Atty. Libayan yung mga sinabi ni Rapi Tulfo na which is wala naman siyang binanggit. So hindi natin alam kung ano ba yung rason nitong taong to, bakit ginagawa niyang advokasya yung pagbabash o yung pagsita niya kay Rapi Tulfo. Alright, yan. Magandang araw mga kapatid natin at welcome sa isang mga live stream. Mga kapatid natin, alam niyo po, no? Hindi maganda talaga na kapag ikaw ay may 27 million subscribers, you will encourage death o kamatayan. Magbibigay ka ng death wish sa kahit sino mang tao. So yun, unang-unang punto niya, dahil daw meron kang 27 million na subscriber, hindi raw maganda para sa isang tao yung magde-death wish ka daw, sabi niya. Which is, dun naman sa video, kaya na pong sumagot, ako personal kong opinion, concern pa nga si Rapi Tulfo sa kanya kung siya yung tinutukoy. Dahil laging galit na galit sa kanya malay nyo, bigla atakin sa puso to. Diba, sa sobrang galit niya, may mangyaring di maganda, magpapadala na ng bulaklak. So sa kanya, masama yun. Diba? Kaya nga diba, sabi nga din na nagsampa raw ng kaso ng cyber libel si Rapi Tulfo. Pero hindi natin alam kung sino yung mga sinampa niya kasi wala pa namang nilalabas na warrant of arrest. So hintay-hintay tayo kung sino-sino yung mga mabibigyan ng love letter. So balik tayo doon.
Sinasabi niya na masama raw yung ginagawa niya kasi meron siyang 27 million followers. So, hindi natin alam kung naiinggit siya dahil meron 27 million followers si Rapi Tulfo at siya kakaunti pa lang. Which is marami rin naman yung kanyang subscriber. Yung nga lang, compare mo kay Rapi Tulfo, talagang milya-milya yung layo. Okay, sige, mga kabats natin, no? Let's make it generic. Kunwari, nag-death wish ka, tuwang-tuwa ka, mga kabats natin, no? Na may taong nanggagaliiti, na balang araw, tataob. Biruin nyo anong sabi ni Rapi Tulfo? Baka daw tumaob sa sama ng loob. Pero sa kanya, baka daw tumaob. So magkaiba yung tumaob sa sinasabi ni Rapi Tulfo na baka sa sama ng loob, tumaob siya, itaob. So makikita nyo yung binibigyan talaga niya ng ibang impression yung salita at iniiba niya yung ibig sabihin. Sasabog sa puso. Tapos papadala ka ng bulaklak. You are encouraging people to be happy about the death of another person. Dito napaka-ipokrito nito na sinasabi niya na nagde-death wish daw. Which is, hindi naman natin alam kung death wish ba talaga yung ginawa ni Rapi Tulfo. Pero yung kay Banat Bay nga, di ba? Pinaglamayan nila si Banat Bay nung naghamunan ng sarahan ng channel. Pero tuwan-tuwa sila, halos paglamayan daw nila si Banat Bay. Di ba? Parang ito, pag yung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gagawin sa iba. Dahil ginawa niya, tapos isa kanya, sabihin na natin, for the sake of argument lang po, para sa kanya yon galit siya. Di ba? Napaka-hipokrito. Ikaw, pinaglamayan niyo si Banat Bay, tapos ikaw, inaako mo na ikaw yung sinasabihan ni Rapi Tulfo doon, galit na galit ka. Which is wala namang binanggit na pangalan, di ba? That is espousing violence. Tuwang-tuwa ka, nag-swear to God ka pa. Mga kabatas natin, ito ang malaking problema kasi. If the people we idolize, the people you idolize, yung ganon na mga bagay sa kanila, proud sila. Tapos, pinoprotektahan pa sila ng mga taong nakapaligid sa kanila dahil sa mali nilang ginawa. Tignan nyo, gigil na naman siya. Ni ayaw niyang tanggapin yung paliwanag ng ibang tao, basta siya, sarado na utak niya na masama ang intensyon ni Rapi Tulfo para sa kanya, which is wala namang binanggit, di ba? Ngayon, sinasabi niya na pinoprotektahan pa raw yung iniidolo nila, which is hindi naman siguro pinoprotektahan. Sinasabi lang nila yung opinion nila na wala namang pagbabanta dun sa sinabi ni Rapi Tulfo. Tama, mali. So, tuloy natin. Isipin mo, taob, sabog sa puso, tapos papadala ka ng bulaklak. Di ba? Ano ang masama doon sa sinabi ni Rapi Tulfo? Siyempre, kung ikaw ang titingin, kung si Atty. Libayan ang titingin nun, masama sa kanya yun. Pero kung sa ibang tao mo tatanungin yun, concern pa nga siya, di ba? Dahil lagi kang galit, baka atakihin ka sa puso. Padadalang ka na lang ng bulaklak ni Rapi Tulfo para pakikiramay na lang dahil sa pinagagawa mo na hindi naman niya kasalanan, lagi ka nagagalit sa kanya. Di ba? These are threats to a person's life. Ayan, sinabi niya, threat sa sa buhay niya. Kaya di ba? Kaya nga nagsampa ng kaso si Rapi Tulfo na cyber libel. Hindi lang natin alam kung sino-sino yung mga masasampahan ng kaso doon. So, sabi nga ni Lamelo Yap doon, antay-antay tayo kung sino mga mabibigyan ng love letter. Dito tinatanggi niya kasi nung una na wala naman siyang sinabing death threat, dine-death threat siya ni Rapi Tulfo. Pero dito nadudulas siya, sinasabi niya may threat sa buhay niya. Di ba? Kasi medyo, pag nagagalit na, tingnan mo kung ano na lumalabas sa bibig niya, kaya nadadali siya. Ngayon, tuwang-tuwa ka pa? Tawa-tawa ka pa? Natutuwa raw, tawa pa ng tawa.
Pero nung paglamayan nila si Banat Bay, tuwan-tuwa sila. Kinontent pa nila. Di ba? Ang bihirang buhay yan eh. Tingnan niyo yung nangyayari ngayon, mga kabatas natin. That is why it's really important that if we have followers, let's not give them bad ideas. Let's not show bad examples. Naglabas noon ng isang video ang ginang na binaril sa bus sa Nueva Ecija. Ito yung kaso ng binarel sa loob ng bus. Tingnan nyo paano niya i-connect yung istorya nito kay Rapi Tulfo. Napakalayo ng issue na to kay Rapi Tulfo, pero pipilit niyang i-connect para pasamain yung mga sinabi ni Rapi Tulfo. Sinabi niya roon ang kanyang sama ng loob sa anak na nadadawit ngayon sa krimen. Sa isang eksklusibong panayam naman ng News 5, Yan mga kabatas natin, no? Ang nangyari dito, iba pala ito, iba ito. Pero, well, ito sana yung susunod. Iba daw yan. Pero tingnan mo, bila siyang kumabig. Kasi parang hindi yata ito dapat yung palalabasin niyang istorya na may kukonek si Rapi Tulfo. Pero dahil na-play niya na, gagawa niya ng paraan para maipasok na si Rapi Tulfo. Sunod. No? Kaya lang, ito dapat yan yung mga estudyante. Pero, ito yung last part, uunahin ko na lang mga kabatas natin, ang nangyari kasi dito may video na linabas. No? May video na linabas yung nanay. Sinabi nung nanay, ito yung sa Victory Liner incident, mga kabatas natin ha. Ito yung sa Victory Liner incident kung saan binaril, di ba? Naglabas ng video yung nanay. Kasi nag-aaway sila nung anak. Ngayon mga kabatas natin, yung anak, yung parang ginagawa nilang suspect. Kasi nga, dahil sa away nila. Taob, sabog, padala ng flowers. See? Ano naman kinalaman ni Rapi Tulfo dun sa nangyaring insidente dun sa Victory Liner? Pero ipinasok pa rin niya yung salitang taob, sabog sa puso, padadala ng bulaklak. Ano intensyon mo? Bakit mo binabanggit yun? Dahil gusto mong pasamain, siguro, yun ang plano niya, siguro, na pasamain yung salitang tumaob, sumabog ang puso, padadala ng bulaklak. Kasi sa kanya, ang impression niya doon is pinapanalangin na madedo. Diba? So, gusto niyang ipamukha sa mga tao, sa mga follower niya, na yung sinabi ni Rapi Tulfo ay masama. Kita nyo? Ano naman kinalaman ni Rapi Tulfo dyan sa issue na yan, pero tinwist niya talaga para lang maipasok. Sa ilang anak na may kinalaman siya sa krimen, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez, exclusive. Bibigyan natin yan ng isang kompletong live stream mga kabatas natin. No? Sa pansamantala, no? Sa susunod yan, dito tayo muna sa mga estudyante. Actually, dapat dito niya ipapasok yun eh. Nagkamali lang siguro siya ng pagkakaplay at hindi niya na mababawi. Ang ginawa na lang niya, tinwist na lang niya yung kwento para may pasok yung issue. Di ba? Pero tingnan nyo kung paano niya ipapasok ulit yung issue rito doon sa sinasabi niyang taob, sabog sa puso, padadala ng bulaklak. Na very violent din. Dito naman mga kabatas natin, estudyante, binaril. Yung kaklase niya, na girlfriend niya. Saksi, sinampanan ng reklamo estudyanteng bumaril umano sa kanyang kaklase at umano'y nobya sa parking lot ng Yan pinataob niya. Yung kanyang kaklase. Pinataob niya. May binanggit ba rito yung sa balita si Arnold Clavio na itinaob o tinaob yung girlfriend niya. Pero pipinasok pa rin niya. Anong rason niya ron kung bakit niya pinasok? 'Di ba? Para maalala ng mga tao, parang politiko, 'di ba? Para maalala lang ng tao na si Rapi Tulfo, masama yung binasabi niya, yung mga binibitawang salita. Sa kanya, isa lang ibig sabihin ng taob. Patay. Di ba? Isa lang ibig sabihin na sumabog ang puso, patay.
pwede naman inatake sa puso, di ba? Na nobya niya. Kanilang universidad sa Tuguegarao City. Saksi si Maki Pulido. Tulong-tulong ang mga lalaking ito para maisakay sa sasakyan ng babaeng estudyante na natagpo ang duguan sa parking lot ng isang universidad sa Tuguegarao City kahapon. Universidad sa Tuguegarao City ito para maisakay sa sasakyan ng babaeng Pinataw estudyante na natagpo ang duguan. Bumubulong-bulong pa, pinataob daw, pinataob. Wala namang sinabi sa balita na itinaob yan, pero talagang ipipilit niya yung salitang itinaob. Sa parking lot, kinasuhan na ng frustrated murder at paglabag sa omnibus. Frustrated murder yung kaso, mga kabatas natin, dahil hindi namatay. Ito, maganda dito. Okay tayo rito, Atty. Libayan. Paano niya ipiniliwanag yung frustrated murder sa frustrated homicide yata to. So, pakinggan natin. Ito, dito may matututunan tayo dito. Okay? Ano ba yung pagkakaiba ng frustrated tsaka attempted? Yung frustrated, mga kabatas natin, nagawa lahat ng elemento ng krimen. Pero hindi siya namatay. Dahil may timely na attendance ng medical team sa kanya. Pero, kung wala yung attendance ng medical team, mga kabatas natin, dead sana siya. Kasi nagawa lahat ng elemento. Ibig sabihin, fatal yung wound. Yung attempted naman, mga kabatas natin, hindi na kompleto lahat ng elemento ng krimen. Okay? Pero except yung pag-atras niya, pero hindi na kompleto, attempted lang. Yun ang diferensya nun. Election code sa gun ban. Bagong pamamaril, may nakakita sa suspect na binubugbog umano ang biktima sa loob ng kotse. Pero nang Ito kasi yung sinasabi ko sa inyo, mga kabatas natin eh. Ang dami-dami naman natin pwedeng pagkatuwaan dito sa social media. Ang dami-dami pwedeng tawanan. Katulad nung ginagawa ni Shari, di ba? Tawa siya ng tawa nung sinabi ni Raffy Tulfo na may tataob. Di ba? Ito naman ang tanong dito. Kung feeling niya, siya yung sinasabihan ni Raffy Tulfo doon, at feeling niya may krimen o medyo may threat sa kanya, bakit din sampahan ng kaso? Bakit nauna pa si Raffy Tulfo ang mag-file ng kaso? Di ba? Abogado to eh. Bakit di niya filean ng kaso si Raffy Tulfo? Maganda pa nga filean niya ng kaso si Raffy Tulfo eh. Para at least kung mabigyan ng probable cause, di makasuhan niya, mapakulong si Raffy Tulfo. Pero ang tanong, bakit di niya masampahan ng kaso si Raffy Tulfo? Kayo na sumagot. Kapag may tumaob ba, nakakatawa ba yun? Si Fabri, sinabi niya, it's a bad joke. Alam nyo, yung kwentuhan nila Raffy Tulfo na yon, for me, parang, ibiruan ng magkakakilala. Isipin mo, kapag yung magkakakilala nagkukwentuhan, di ba? May pinag-uusapan silang tao, hindi sila seryoso, pinagtatawanan lang nila. Pero syempre, kung ang nakarinig nun, yung taong galit dun sa taong nagsasalita, iba talaga impression nun. Di ba? Kahit anong sabihin niya maganda ron, mamasamain pa rin itong nakakarinig na galit sa kanya sa nagsasalita. How is it a joke? Why is a death wish a joke? Sampahan mo ng kaso. Yun ang pinakamagandang gawin mo. Kung sa tingin mo may death wish sa'yo at merong nalalabag yung privacy, yung buhay, sampahan mo ng kaso. That is espousing violence. Violence naman pala eh. Sampahan mo ng kaso.